Umaling si Jay-Z na nanginginig, tuloy-tuloy ang hagulkod. Itinuro niya ang malaking bato kung saan nakausli sa gilid ng punong niyog. Halos hindi makapagsalita. Putol-putol ang boses ni Jay-Z. Diyan siya nakaupo. May gitara siya. Yung boses. Si Stellar talaga yun. Parang gumuho ang mundo niya. Sobrang sakit, sobrang bigat. Para bang binuksan ulit ang sugat na ayaw nang bumalik. Hindi na niya mapigil ang pag-iyak. Halos mawala ng hininga sa matinding pangungulila. Si Alera, kanina pa nanginginig ang baba. Unti-unti siyang lumapit at bigla na lang niyang niyakap si Jay-Z nang sobrang higpit. Parang gusto niyang iligtas si Jay-Z mula sa sakit na unti-unting nilalaman ito. Ramdam niyang totoo ang nakita ng kaibigan. Hindi yun guni-guni. Bes, wala na si Kuya Stellar. Makinig ka naman. Mag-isang taon na. Baka nagparamdam lang siya sa'yo. Napalanok si CJ. Kumabog ang dibdib. Kinuha niya ang phone at tumingin sa oras. Pero hindi sa oras ang napansin niya, kundi ang petsa. Sa araw ang exact death anniversary. Sabay silang kinalabutan. Parang may dumapong malamig na kamay sa batok nila. Tahimik ang buong paligid. Walang humihinga, walang kumikilos. Hangin lang. Isang biglaang malakas na ihip. Parang may dumaan ba talaga? May kasamang bulong na hindi nila maintindihan. Pero ramdam nila hanggang tagos sa buto. Napatingin sila ang lahat. Ang buwan, mas maliwanag. Ang alon parang huminto. Ang paligid parang hawak ng hindi nila makikita. Isang staff, takot na takot. Kuya, ang word ito ang lamig. Parang manakatingin sa atin. Gusto na nilang tumakbo. Nagtayuan ang balahibo ng lahat. Si Lyra, hawak pa rin si Jay-Z. Tumingin ulit sa direksyon tinuro niya kanina. Wala nang lalaking nakaupo, wala ring gitara, walang kahit anong bakas. Parang hindi nag-exist. Parang ramdam niya may dumaan, may nanood, may nagparamdam. Halos mahulog ang tuhod niya sa kaba. Si Jay-Z nanginginig pa rin, pero may kakaibang kalma ng boses, parang kausap ang hangin. Mahina buong pusong sinambit ni Jay-Z. Alam ko, hindi ko pa tuluyang nawala, Stellar. Hindi siya umiyak. Kundi, umiyak siya ng paulit-ulit, mas malakas, mas masakit. Inalalayan siya ni Alera at CJ. Dahan-dahang naglalakad pabalik sa hotel. Habang ang mga staffs ay halos inalalayan siya. Si Alera at CJ dahan-dahang naglalakad pabalik sa hotel. Habang ang mga staff ay ulit halos magsisiksikan sa likuran nila. Nanginginig hindi lang sa lamig kundi sa takot na baka may sumunod. Pagdating nila sa pintuan, saka lang nila maayos ang sarili, huminga. Pero sa likod nila, sa may punong niyog, may mahina, napakahinang tunog. Tok, tok, parang kurot ng daliri sa gitara. Biglang tumigil. Buhay na buhay ang sikat na Coliseum. Parang may sariling pulso ang buong lugar. Mabilis, magulo at nakakakaba. May umaakyat ng ilaw, may nagtatakbo ng speakers, may tumitili kahit wala namang artista. Tipikal lang naman for a big concert rehearsal. At sa gitna ng ingay, spotlight agad ang energy ni Stellar Cervantes, main vocalist ng 3VS, The Voice Shattered.
walking definition of God's favorite pagdating ng boses. Ang countertenor na kayang abutin ang notes na kahit elevator hindi kayang iakyat. Ang choreographer na parang naka-attach sa katawan ang metronome. At ang taong kahit pagod, flawless pa rin. Alam mo yung talent na parang pinagdamutan ng iba? Yun siya. Sabay-sabay umawit ang TVS at parang isa lang silang kaluluwa. Ang harmony? Nakakabingin sa ganda. Ang steps, parang sabay silang isinalang para lang sumayaw. Ang lupit mo talaga, Stellar. Grabe ka. Hindi mapigilan ni Joshua Moreno, pinakamatanda sa 5, ang mapailing habang nagpapahid pawis. Napangiti si Stellar. Hingal pero humble. Lahat tayo, grabe kayong sumayaw eh. Bukas sisirain natin ang entablado. Nag-share group para nakapag-energy drink ang puso. Enter Dominaire, the Curl Crew Universe. Habang nililipat ang crew, ang setup, nag-break muna ang TVS. Next sa magre-rehearse, Dominaire, ang bagong girl crew na napakaganda para sa bihing tao. 3 lang sila pero sapat para tumigil ang Earth's rotation. Si Figia, Miss Chill but killer vocals. Si Alera Gonzalez, Miss Soft but deadly. At ang pangatlo, ang magiging dahilan ng kapalpakan ni Stellar ngayong gabi, Jay-Z Smith. Kasanaw si Stellar sa reelings kasama sina Kenji at Joshua. Uminom ng tubig habang pinapanood ang tatlo. Chill lang sana, normal lang dapat, pero nang spotlight si Jay-Z para siyang character sa anime na nagsishoot sa Goddess Milk. Pagbuka pa lang ng bibig, boom! Nagising lahat ng antok sa universe. Malaanghel ang boses pero may angas. Yung tipong boses na kaya kang pa-fall kahit hindi mo choice. Kinaya niyang umawit na mataas na nota habang umiikot na parang may sariling electric fan ang buhok niya. Suot lang ay acid wash jeans at white sleeveless top. Pero Diyos ko, parang runway god. Half Filipina, half foreigner, 5'8", payat, naka-curve ang biwang. My beauty queen, pang magazine, pang lahat. At ang talino pa. Nako, kung hindi sumikat bilang singer, malamang abogado na siya ngayon. O Miss Universe, either way, panalo. The moment Stellar's brain stopped working. Habang umawit si Jay-Z, natigilan si Stellar. Literal. Frozen. Yung bote ng tubig, nakabitin sa ere. Yung mata, nakadikit na parang alien abducted. Uy, Stellar, ayos ka lang dyan? Nanunokso si Kenji habang sumusulyap kay Jay-Z na abala sa pagkanta. Wala, hindi ko malaw. Nakatinginan si Kenji at Joshua, parehong may malisyosong ngisi na parabang, ay, patay, may nahuhulog na naman sa Love Radar. Earth to Stellar, sabi ni Joshua, habang kunwari kinakapkap ang balikat nito. Kailangan ba naming tumawag ng medic, pre? Kasi sabi mo, di mo alam ang pag-ibig. O baka naman, that's it na. Hindi pa rin gumalaw. Kinikiliti ni Kenji ang pisngi ni Stellar. Wala. Mukhang may sariling mundo nang hihiyawan ng fans kahit rehearsal lang. Nag-synchronize dance ang Dominaire at doon nagkaroon ng many heart attack si Stellar. Parang nare-reboot ang buhay niya. Pare, oh my, mukhang in love ka na. Alam mo ba? Ang pagmamahal ngayon, sabay hagalpak ng tawa ni Kenji. Finally, nagising si Stellar. Ha? Hindi. Ano?
tinitignan ko lang yun. Yung performance. Namula, sumabit ang dila. Naging awkward, papi. Sobrang ngisi ni Joshua. Performance. O nga naman. Buong grupo talaga pinapanood mo, no? Mas lalong nambubuyo si Kenji. O baka, isang member lang talaga ang pinagmasdan mo, pre. Lalong namula si Stellar. Lalong naging halatang halata. Hindi na-inspire lang ako sa vocal technique. Ang stage presence, yun lang. Pero sumilip siya ulit kay Jay-Z. At doon parang slow motion ang lahat. Si Stellar napaka-defensive. Napapansin ko lang eh. Yung vocal technique kasi at saka stage presence, napakagaling, nakaka-inspire lang. Pero, syempre, sabay sipat-sipat kay Jay-Z. Tapos, mabilis na nag-iwas ng tingin. Trauma sa past crushes na puro busted noong college. Kaya ayaw na niyang feelings, error. Mas lalong nangasar si Joshua. Nakaka-inspire. Yan na ba tawag natin ngayon sa gusto ko pero ayaw ko aminin? Sa stage, tinapos ni Jay-Z ang performance. Nakangiti, kumakaway, nagliliwanag at si Stellar. Ayun, biglang nadulas ang hawak niyang bote. Tap! Nalaglag. Tumalsik ang tubig. Natapon sa shirt niya. Malingaw-ngaw ang tunog. Lahat napalingon. Ay, ayun na. Love at first sight. Basa agad. Tawang-tawa naman ang pasaway na Kenji. Kuya, hindi po kayo nag-uusap, pinapawisan ka na. Sabat naman ni Joshua. Tumatawa ng todo si Kenji. Yung tawang walang preno talaga. Parang may nag-decline machine sa tagiliran niya. Halos gumulong na sa sahig sa sobrang saya. Putek, Stellar. Ang linis ng galaw mo. Idagdag na ba natin yan bukas? Grabe yung galawan mo, pre. Para kang nagpa-audition sa world's funniest home videos. Ayaw pa angat ni Kenji sa pang-iinis kay Stellar. Namula si Stellar, parang nilubog sa kumukulong tubig ang buong mukha. Sinamaan niya ng tingin si Kenji habang pinupunasan ng sarili gamit ang tuwalyang hawak-hawak. Kunwari, chill pero obvious na nagpapanik internally. Habang nagpupunas, palihim siyang sumusulyap kay Jay-Z. At boom! Parang slow motion. Parang bumabagal ang hangin. Parang pumapasok ang background music. Love at first sight, baby. Si Jay-Z nakahawak ng bote ng tubig. Kumikislap ang buhok dahil sa spotlight. Ngumiti bigla at kumaway kay Stellar. Kumaway. Kung may heart attack level 1, 2, 3, si Stellar nasa level 87 na. Biglang umiwas ng tingin si Stellar. Masyadong mabilis, kaya muntik niyang matumba ang upuan. Buti na lang, hindi natumba ang buong sound system. Tawang aso naman ang Joshua. Shit, dude. Pwede naman siyang kausapin ng direkta. Kisa nag-o-audition ka bilang lead clapton. Comedian ng taon. Nagpaikot pa si Joshua sa ere na parang cheerleader. Yung tipong, di ko masabi pre, kaya titig na titig lang. Solid. Pumaling kay Joshua si Stellar. Nakakunot noo. Parang gusto siyang batukan ng mic. Focus guys, may concert tayo bukas. At wala ako. Wala akong pake sa mga pinagsasabi nyo. Ang problema lang, namumula siya. Kahit pumikit ka, makikita mo pa rin ang pamumula niya. Tayo ang hayop naman pa rin sina Kenji at Joshua. Sabay tapik-tapik sa likod ni Stellar na parang nag-welcome sa kanya. Congratulations! Umamin ka na crush mo.
Habang lumalakad, palayo ang dalawa, napabuntong hininga si Stellar. Suminghot pa. Alam mo yung kunwaring bad boy pero biglang mabiti ng konti. Yun. Tapos, palihim siyang sumulyap ulit kay JZ. At ayun na. Nagtapuhan ang neurons ni Stellar. Parang may nag-aaway sa utak niya. Tangina. Hindi ako in love, no? Hindi ako in love. Hindi ako. Bakit parang, ang ganda niya. Biglang may pumalakpak. Ang director. Okay, break muna tayo. Galing ng Stellar, ah. Sa isip ni Stellar, ay, thank you Lord. A rescue mission successful. Mabilis niyang inayos ang sarili. Kunwari, cool. Kunwari, walang nangyari. Kunwari, hindi siya muntik ma-stroke kanina. Pero paglikod niya sa director, nakita niya ulit si JZ. At ngumiti na naman. Ayon, nag-freeze si Stellar. Parang na-press pause ng remote. Nagkaroon sila ng maikling kwentuhan, mga simpleng biruan, kamustahan at tawang hindi malaman kung saan nanggaling. Kahit simpleng congrats sa rehearsal. Parang buong world tour ang feeling ni Stellar. Ilang saglit pa nagpaalam na sila sa isa't isa dahil gabi na rin. Ingat kayo ha, galingan niya bukas. Malumanay na sabi ni Stellar. Pero ang mata, nakafocus lang talaga kay JZ. As in, laser. Baka matunaw. Salamat po, kayo rin. Ngamuntin si JZ. Yung ngiting may sparkles. Yung tipong may commercial ng toothpaste. At doon, kinilig si JZ sa loob. As in, pero silent. Kasi syempre, artista, bawal sumigaw. Ninitian ni JZ si Stellar tumango. Tapos tumalikod na ang Jaminaire. Si Stellar naman, ayun, nakatayo pa rin. Nakangiti, tulad ng isang taong nakareceive ng libreng milk tea o kaya nanalo sa raffle. Parang OMG, in love ka na ba, be? Pero syempre, in denial king siya. Hindi to love, admiration lang to. Bulong niya sa sarili. Kasabay ng pag-angat ng left eyebrow ni Kenji mula sa likod. Narinig niya talaga. Isang gabi ng ensayo, pero parang prologue ng love story niya. Performance Day. Dumating ang araw ng performance. Ang energy sa Coliseum. Grabe. Para kang nasa loob ng kulog. Lahat ng grupo binubuhos ang husay. Masigabang palakpakan. May nagsisigawan. May tumitili. May umiiyak pang fan sa sobrang sayo. Siyempre, as usual. Pero may isang taong hindi talaga naka-concentrate sa iba. Si Stellar. At sino lang ba ang tinitingnan niya? Of course, Dominaire. Si Stellar sa audience area nakaupo pero parang hindi mapakali. Palakpak ng palakpak, parang proud parent na hindi naman parent. Nang sumalang ang Dominaire, lalo na si JZ, para siyang na-hypnotize. Sa stage, ang tatlong dalaga sumasayaw at kumakanta na parang sanay ng mag-headline ng world tour. Ang crowd, walang preno, walang di kayang sigaw. Sobrang ingay at si JZ, pick beauty, pick confidence, pick Stellar will be weakened in the energy. Natapos ang performance, successful, malinis, solid. At si Stellar,
Literal na nakangiti habang pumalakpak. Hindi mapakali. Feeling niya proud siya pero di niya alam kung bakit. Nagiging in denial na ng sobra-sobra si Stellar. Hindi may paliwanag ni Stellar kung bakit si JZ lang ang tinitingnan niya. Hindi niya gets. Pero, here's the truth. Paghanga. Or love. Pero wag muna. Baka mag-walk out siya. Pag-uwi nila, hinawakan agad ang phone. Hindi para magtrabaho. Hindi para aralin ang choreography. Hindi para mag-review ng vocals. Hindi. May mas halaga. Instagram ni JZ. Nasa kama si Stellar. Nakadapa, nakakumot, nakafocus. Nagsuscroll down. Scroll, like agad, scroll, like ulit. Dumating ang kaibigan. Bro, algorithm na lang ang kausap mo sigaw ni Austin sa GC. Inspiration lang, maagap na sagot ni Stellar na kinikilig. Sumilit si Kenji, ang kaibigang dumating. Pero parang hindi niya kayang pakikialaman si Stellar. Kaya nagtambay na lang muna siya sa salas. At sabi niya, ang ingay-ingay niyo. Doon pa sa event place, puro kayo ngal-ngal, pati ba naman dito? Natapos ang events nila for those weeks. Pero may something na nagsimula. Hindi nila alam, hindi nila planado, hindi nila inaamin. Pero kita-kita ang fans, kita ng audience, kita pati ng ilaw ng stage, may spark. Literal na nagsisimula ang kwento. Dumaan ang mga panahon na naging abala ang kanilang sunod-sunod na international tours. Ang TVS, hindi na rin sila nagkisalamuhan ng ibang grupo sa Pilipinas. Sa pantala, hindi na pa umangat ang karera ng Terminator. Pareho silang naghahanap sa kani-kaniyang landas. Ang interest ni Stellar kay JZ hindi nabigyan ng pagkatataong umusbong. Abala siya sa solo career bukod sa pagiging bahagi ng TVS. Hanggang nag-debut si Stellar as a solo artist at busy sa recording solo songs at nagpe-perform sa malaking cities sa bansa. Masyadong busy at pinagtuunan niya talaga ang kanyang career na naging successful. Habang si JZ, palihim na rin pala na may pagtingin sa binata. Bias niya ito sa grupo. Isang araw, biglang gumalaw ang tadhana. Sa loob ng mahigit isang taon, ginalaw niya ito at nasa isang big event ang Dominaire at si Stellar. Pareho silang nimbitahang mag-perform matapos ang ilang taong nagkita sila ulit. Sa interview ng Dominaire, hindi maiwasan ni Stellar na tumingin kay JZ. It's been a year na di nag-cross ang kanilang landas. Ang kamera nakatutok sa Dominaire. Sa bandang likuran, si Stellar nakaupo. Pero nakikita niya si JZ na maayos. Nakatitig siya sa gory girl. Sobrang ganda nito. Isang full-grown dalaga na talaga ito. 19 years old na. Isang hindrance kay Stellar at kay JZ ay yung age gap nila. Matanda siya nito ng 9 years. Ang ganda ni JZ sa kanyang suot na white dress, nakaipit ang kanyang kulot na hair. Si JZ, sobrang ngiti. Sobrang blooming. So, habang sinasagot ang tanong nito, napakaganda niya. Nahuli siya ni Stellar na nakatingin. Nagkatinginan sila ng sandali. Ang bata pa niya. 9 na taon ang agwat namin. Ayoko na. Kahit anong issue, ayoko na. Dahil sa age gap, nagdalawang isip si Stellar. Ilang saglit ng katahimikan, si Stellar ay tumungin sa sahig. Pinilit ngumiti pero nahuli siyang muli, nakatitig kay JZ. Madaming nakahuli sa kanyang nakatitig sa may screen ng television, kitang-kita si Stellar.
na walang puknat ang ngiti at tingin. Ngunit siya ngayon, pinipilit pigilan ang damdamin. Ngunit hindi niya maikalang andun pa rin ito. Nagtagpo muli ang dalawang mundo, pero manatili nga lang. Iba ito sa tinginan, sa sobrang sikat ni Stellar, kung kaya ito niimbitahan ng malaking company. Isa ng event na ito kung saan pinagtagpo muli ang tadhana ni Stellar at Jay-Z. Hindi nga lang sila nagbigyan ng pagkakataong magkausap dahil sa sobrang busy nila, pero yung paghanga ni Stellar kay Jay-Z hindi may kaila sa mga oras na yan. Kapag sumasagot si Jay-Z sa mga impromptu na mga katanungan, tunay slay, palaging on point at palagi siyang napupuri. Hindi lang siya beauty, but brainy pa. Palagi siyang puring-puri kahit sinong host. Nagpa-perform si Stellar sa gabing iyon na punong-puno ng paghanga si Jay-Z. Sobrang galing niya talagang sumayaw at kumanta. Ngunit natapos ang gabing iyon, nawala man lang silang interaction sa isa't isa. Dumaan ang mga panahon na naging abala ang kanik. Sunod-sunod ang guesting ng TVS sa Luminaire. Parang sinasadya na talaga ng tadhana. Lagi silang nagkakasalubong sa mga events at programa. Palihim na tumingin si Stellar kay Jay-Z. Mahiyain namang ngumiti si Jay-Z sa kaumiwas ng tingin. Hindi man sila palaging nagkakapansinan, tila may sariling plano ang kapalaran. Sa isang meeting room kung saan gaganapin ang collaboration ng lahat ng K-pop. Andon ang TVS at Luminaire. Okay, we're bringing TVS and Luminaire together for university campus tour sa isang sikat na mall. Dalawa sa TVS ang sasama sa Luminaire, Stellar and Austin. Excited pa ang executive director na pinaalam ito sa dalawang grupo. Palihim na tumingin si Jay-Z kay Stellar, pasimpleng ngumiti naman si Stellar. At yun ang final decision na mag-perform ang dalawang groups dun. Sa event day, isang malaking crowd ang naghihintay. Nasa entabladong host, pinapalakas ang energy ng audience. Handa na ba kayo? Please welcome the rising P-pop queens to Luminaire. At makakasama nila mula sa TVS, Austin at Stellar. Aniya ng host. Hiyawan ng mga tao habang pumapasok ang mga grupo sa entablado. Pumasok si Jay-Z kasama ang kanyang grupo, agad niyang napansin si Stellar. Lumapit si Stellar at agad na nakita si Jay-Z. Natural siyang tumayo sa tabi niya. Napansin siya ni Jay-Z at magalang na binati. Hi Kuya Stellar! Bating kilig dahil halatang titig na titig si Stellar sa kanya at nakamuestra pa ang kamay na nagsasabing you look so amazing. Nakangiti si Stellar. Oy! Ang galing yung kanina ha. Sulit yung vocals mo dun sa last chorus. Anya ni Stellar. Blushing slightly. Ay, salamat po. Nakakaya naman. Nakaramdam ng iya si Jay-Z dahil si Stellar ay isang coach ng isang sikat na international singing contest. Ay nako Jay-Z, huwag kang maya kay Kuya Stellar. Sobrang chill yan. Tinging pananokso ni Austin kay Stellar. Smiling shyly. Opo. Napapansin ko naman po. At pinilit ni Jay-Z na maging comfortable sa tabi ni Stellar. Sa bahagi ng pakikipag-ugnayan sa mga tagahanga, natural na nakatabi mula sina Jay-Z at Stellar na para bang hindi sinasadya pero sinasadya talaga ng tadhana. Okay,
Bigyan natin ng konting fan service. Stellar, pwede bang pakilig pose with anyone from Dominaire? Sigaw ng host, parang proud na matchmaker. Sigawan, hysteria, parang concert ng kilig. Nagpalingalinga si Stellar para bang naghahanap pa ng ibang option kahit halatang alam na niya kung sino ang gusto niya. Then, ayun, umabot ang tingin kay Jay-Z. Nagngitian sila na para bang commercial ng toothpaste. Sabay lumipat si Stellar sa tabi niya. Marahan niyang inilagay ang braso sa likod ni Jay-Z. Hindi malayo, hindi rin malapit. Saktong nakabuntong hininga. Natawa si Jay-Z, may halong kaba at kilig. Ang cute. Tinamaan. Game ka ba, Jay-Z? Tanong ni Stellar, sabay bitaw ng ngiting may confidence pero halatang kinakabahan deep inside. Game, basta cute lang ha. At last, check ang pose nila. Cute. Pero ang dikit nila, delikado, sobrang lapit. Parang wala ng boundary. Parang sila lang. Nag-pose na sila ng napaka-sweet. Pero dapat simple selfie lang. Pero hindi. Nakipag-usap sila habang nakadikit. Literal na hindi na naghihiwalay. Nagtatawanan, nagbubulungan na parang nasa sariling mundo. Si Jay-Z bongis-ngis, demure, sobrang happy girl. Si Stellar naman parang nahatak ng gravity. Palapit sa kanya, hindi na bumitaw. Lumalim ang banding, lumalim ang dikit, lumalim ang tensyon. The fans, nabaliw. May tumili, may tumalon, may napaupo sa sahig, may umiyak sa kilig. Grabe itong dalawa. May chemistry. Hiyaw ni Austin, sabay palakpak ng todo. Ang Dominaire, nangingiti, ready nang sumigaw ng ay yay! Ang TVS, tumawa, nagbubulungan. Patay, may nabuong love team. At si Stellar, nakangiti. Hindi makatingin kay Jay-Z ng diretso, pero hindi rin makalapit at makaalis sa kanya. At si Jay-Z, kinakain ang sariling kilig. At ang host, okay, kayo na. Ang audience, basag na. Habang ang pag-iinsayo para sa ending pose, lumapit si Jay-Z kay Stellar para ayusin ang blocking. Dapat sana simple lang. Isang mabilis na harap. Slight lean, tapos simple. Diba? Pero hindi para sa dalawang ito. No, hindi talaga. Paglapit ni Jay-Z, aksidenteng nagkasabay sila ng hakbang. Nagkapalit sila ng pwesto. Nagkalipit palalo. As in dangerously, romantically, nakakiliti sa batok na lapit. Paatras sana si Jay-Z, pero na-forward si Stellar. Boom! Halos magdikit ang ilong nila. Natulala pareho. Parang may tumunog na background harp music kahit wala namang nagpa-cue. Parang may kumindat na spotlight kahit wala namang utos. Parang may nag-slow motion ang paligid. Ito na dapat yung typical na forbidden glare. Pero, ang tagal, as in tagal, para silang nagpa-contest kung sino unang kukurap. Biglang, cut! Hoy! Sigaw ng director mula sa likod habang nilalapag ang clipboard niya na parang ibabato. Hindi ito teleserye, cancer to. At pwede ba? Yung titigan nyo, pag episode 85 na ng serye, hindi pang blocking rehearsal. The whole staff, wow! Ay yeah! Grabing sigawan ng dalawang grupo.